Ayun po mga kabida, nako, nakakatakot po yung panibagong pahayag po ng Pangulong Ferdinand Marcos, ano po, no? Ipapasara raw niya itong gobyernong ito, ano? Meaning lahat po, kung sakali hong papabor daw yung desisyon po ng Korte Suprema mga kabida doon ho sa petisyon, ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez na idedeklarang null and void po itong 2025 national budget, ano, dahil ho doon sa defective at invalid, no, dahil ho sa na-discovering mga blank items doon ho sa BICAM report na naging basis po para dito ho sa enrolled bill, ano, na pinirmahan po ng Pangulo mga kabida para maging batas. Ayan, pakinggan muna natin ito pong kanyang panayam ng mga miyembro po ng media at iko-courtesy po natin po ito sa Philippine Information Agency. Narito po. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. He tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ayun po. Hindi ko alam ha kung nagbibiro lang ba ang Pangulo doon, ano? Hindi ko alam kung seryoso po ba siya doon sa kanyang sinabi, ano? Just imagine ha, mantakin niyo mga kabida. He will shut down everything. Meaning, hindi na po magpa-function itong gobyernong ito, ano? Lahat po. Mula sa executive, legislative, at ito kong judiciary, ano po. Kasama ho ang Korte Suprema ho dito, ano? Pag sinabi pong everything, lahat po. Lahat po. Kaya nga, nagtatanong po ako kung seryoso ba yung Pangulo doon ho sa kanyang mga sinabi, ano po. No? Kasi nakakabahala yun. Okay? Nakakabahala talaga yun mga kabida, yung kanyang sinabi na he will shut down everything sakali hong papabor po itong decision po ng Korte Suprema doon ho sa petition po, ano, no? Ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez para ideklarang null and void po itong 2025 national budget, ano po. Okay? Now, parang pikon na po ang Pangulo no? Kasi ho, makikita mo sa kanyang mukha yung kanyang demeanor po mga kabida. At first, yung first line o first part po ng kanyang statement medyo okay pa yon, no? Dahil patungkol po doon ho sa kung gaano ka lakas yung kanilang kaso, no? Laban po dito ho sa petition po ni Congressman Ungab at saka ni Attorney Vic Rodriguez. At tiwala po ang Pangulo na tatalunin po nila, no? Kumbaga mananaig po sila, no? Dito ho sa kasong ito, ano? Kasi yun yung sabi po ni Solicitor General Maynard Guevara po sa Pangulo po natin, ano po mga kabida. Nung tinanong po ng isang miyembro ng media, sakali ho na magdidesisyon po itong Korte Suprema pabor doon ho sa petition, meron ho bang contingency plan itong Marcos admin patungkol ho dito? Doon na po. Parang hindi ho lubos maisip ng Pangulo Sa ano kaya kung magdidesisyon po itong Korte Suprema na papabor doon ho sa petition? Anong mangyari doon ho sa batas? Okay? Kaya yun, sinabi po ng Pangulo, nabanggit po ng Pangulo na, okay, if that's the case, I will shut down everything. Ayun. Para bang sinabi po na, sige, magdidiktador na po ako. Yun yung implikasyon di ba? Yun yung implikasyon doon mga kabida. Kaya nga, sabi ko nga kanina, nakakatakot yun Nakakabahala yung kanyang statement, ano? Mantakin yung ipapasara lahat. Okay?
dahil lang doon ho sa desisyon ng Korte Suprema, sakali hong papabor po ito doon sa petisyon. Kumbaga, parang ang implication doon mga kabida hindi ho kayang tanggapin ng Pangulo no, kung ano yung magiging desisyon Alalahanin po ng Pangulo na ang Korte Suprema po mga kabida ay the court of last resort. Yun yung kumbaga panghuling sandigan po ng mamamayan, lalong-lalo na po when it comes to question of law, di ba? Kung tayo po ay nalilito po sa explanation po para sa batas, andyan po yung Korte Suprema para mag-interpret mga kabida. So napakalaking bagay talaga yung role ng Korte Suprema pagdating doon ho sa question of law. So dapat galangin po natin, no? Igalang po natin kung ano yung magiging pasya po ng Korte Suprema, magiging desisyon, lalong-lalo na po dito ho sa kasong ito, ano? Ito kong controversial na BICAM report na sinasabi hong meron pong mga blanks o mga blank items po mga kabida. Okay? Kumbaga, matalo, manalo, dapat igalang ho natin yung decision po ng Korte Suprema. Kasi ho, it will send wrong signal. Ano po? Okay? Hindi lang po sa atin dito sa Pilipinas, hindi lang po sa business community, ano po, no? Hindi lang po sa mga dayuhan na nandito po sa Pilipinas, kundi sa international community po mga kabida. Ano na lang pong sasabihin po nila? Na meron ho tayong mga leaders dito sa bansa na hindi ho marunong sumunod sa batas at hindi ho marunong sumunod sa utos po ng kataas-taasang hukom, no? O hukuman po ng Pilipinas o ito pong Korte Suprema po mga kabida. Diba? So, gawin po nating example yung sarili po natin. Ano? Kasi ano na kayang gagawin doon sa mga maliliit pong mga kriminal, ano? Okay? Tayo po ay parating sinasabi po natin doon sa kanila, doon ho sa mga gumagawa ng krimen na susunod tayo sa batas. Kasi meron ho tayong batas, ano po. May mga batas po na inilatag po yung gobyerno po ng Pilipinas, ano. Here comes po. Okay? Kahit na doon ho sa desisyon, sakali hong magdidesisyon ang Korte Suprema pabor doon ho sa petisyon ni Congressman Sid Ungab ay hindi ho natin susundin yun. Di ba? Hindi naman po maganda yun, di ba? Gaya ng sinabi ko po kanina, it will send wrong signal, mga kabida. Okay? Sa buong mundo. Okay? Ano na kayang mangyayari po sa Pilipinas, no? Kung sakali hong yun po yung mangyayari, ano? Na isa-shutdown lahat pong mga departamento sa gobyernong ito, ano? So kung ganyan po yung mangyayari, may karapatan siguro yung mga mamamayan na hindi na po magbabayad po ng buwis, di ba? Kasi wala namang services. Kasi shutdown na Hindi na magpa-function yung government, ano? So, meaning wala na pong services na aasahan po yung mamamayan Pilipina, no? So, what's the purpose of paying taxes, ano? Kung ganun po yung mangyayari po mga kabida. Diba? So, sana po, biro lang po yung sinabi ng Pangulo. Okay? Hindi ho seryoso yon. Sana bluff lang yon para po, alam naman natin, paminsan-minsan magbabluff po tayo, no? Just to get what we want, ano? Okay? Pero, iba kasi yung signal yung kumbaga ang dating doon iba kasi yung dating doon lalong-lalo na sa Korte Suprema Parang tinatakot po natin yung Korte Suprema, mga kabida, no? 'Di ba? Okay, magdidesisyon kayo in favor doon sa petition, ito yung gagawin ko. Parang ganoon no? Hindi maganda. Hindi talaga maganda 'yon, no? Ano na kayang sasabihin po ng mga nasa judiciary, ano? Okay? Wala naman talaga silang dapat gawin Yung judiciary po, ang kanila talagang gawin is to interpret the law. Kasi yun yung role nila yun yung mandato nila no? Lalong-lalo na po sa Korte Suprema, no? Ang mandato po ng Korte Suprema is to interpret the law. Kung ang isang bagay po na nakarating po sa kanila
ay labag ho ba sa batas? Naayon ho ba sa batas yun? Ano? Diba? Yun yung role po ng Korte Suprema. Yun yung kanila hong mandato. Ano? So, wag ho nating pigilan yan, yung kanilang mandato. Kaya nga, ang sabi ko po kanina, whether we like it or not, yung magiging decision po ng Korte Suprema, let's accept it. Tatanggapin po natin yon ng maluwag. Kasi yun yung desisyon. Ano pang silbi po na naglagay ho tayo ng Korte Suprema dyan? Na kung hindi hindi lang po natin susundin yon, ano? Kung hindi ho masusunod yung kagustuhan ho natin, na yun yung gawin po ng Korte Suprema, para ho tayong bata dyan, ano? Diba? Parang spoiled brat mga kabida. So, wag ganun, no? Wag ganun. Kasi parang pananakot yun no? Parang pananakot yun. Lalong-lalo na po sa kataas-taasang hukuman po ng bansa, no? Itong Korte Suprema, mga kabida. So, sa inyo po, mga kabida, ano po yung inyong opinion tungkol ho dito, no? Maganda ba yung sinabi po ng Pangulo, no? Nararapat ba yun? Sinabi ng isang mataas na opisyal ng bansa patungkol ho doon ho sa magiging desisyon po ng kataas-taasang hukom po ng Pilipinas. Diba? Just comment down, mga kabida, and sa mga hindi pa po subscriber, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.